Hello, kamusta tayong lahat? I thank the Almighty Father for He is very loving and compassionate. And I thank Jesus for His sacrifices on the cross. So, si Jesus nagpapatawad din siya ng kasalanan ng mga tao. Gaya ni Almighty Father, nagpapatawad ng kasalanan ng tao. So God din si Jesus Christ, like the Almighty Father. At ibinigay kay Jesus Christ ang power and authority ng Almighty Father na nabasa naman natin dito sa book ng Ezekiel. And si Jesus Christ, nung ipinako siya sa cross, mag-isa lang siya. Pwedeng pigilan ni Almighty Father na yung mga tao na nagtutorture kay Jesus Christ, yung mga Roman soldiers, pwedeng pigilan yan ni Almighty Father, pero hindi niya ginawa. Nasaktan si Almighty Father nung sinasaktan ng mga tao si Jesus, pero dapat na pagdaanan ni Jesus yan. Bakit dapat na pagdaanan ni Jesus yan? Dapat na pagdaanan ni Jesus yan dahil yung pinagdaanan ni Jesus, yun ang mga pinagdadaanan natin. Si Jesus Christ, mag-isa lang siya nung tino-torture, sinasaktan siya, pinapalo, pinupukpok, sinisipa, tinatadyakan. Wala si Almighty Father sa tabi niya. Wala siyang kasamang mga angels. Pero pwede niyang tawagin yung kanyang mga angels ni Jesus Christ, pero hindi niya ginawa. Si Almighty Father pwede niyang pigilan ng mga Roman soldiers, pero hindi niya ginawa. Naging mag-isa lang si Jesus. Dapat pagdaanan ni Jesus yun. Dahil tayo, dito sa mundo, mag-isa lang tayo. Pinagdadaanan natin. Kaya wala tayong dahilan na sabihin natin sa kay Almighty Father or kay Jesus, iniwan kasi ako ng tatay ko, kaya natuto akong magnakaw. Iniwan kasi ako ng mga magulang ko, kaya naging masama akong tao. Walang dahilan. Dahil si Jesus Christ, iniwan siya ni Almighty Father yung time na nakapako siya sa cross. Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan, apostles niya. Mag-isa lang siya. Kaya tayo, wala tayong dahilan para magsabi or magreklamo sa ating tatay, kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Na kaya ka nagnanakaw dahil lumaki kang mahirap. Si Jesus Christ, lumaki siyang mahirap. Kaya walang dahilan tayo para magnakaw, para manakit ng tao. Ang ginoong sample, si Jesus Christ, puro tama ang ginawa niya. Hindi siya nagkasala. Baka sabihin niyo, hindi, kaya tempt ako ni Satanas dahil gusto kong yumaman. Si Jesus Christ, tinempt din siya ni Satanas. Pero hindi siya nag-give in kay Satan dahil kilala niya kung sino siya. Kaya dapat tayo, kilala natin kung sino tayo. Sino ba tayo? Anak tayo ni Almighty Father. Nakakalimutan natin, no? Pero dapat lagi natin maalala. Paano natin maalala? Lagi tayo magpe-pray. Magbabasa ng Bible. Tawagin natin lagi yung tatay natin. Si Jesus Christ. At si Jesus Christ, ipinadala niya sa atin ng Holy Spirit to comfort us, to remind us. No? At saka ang Holy Spirit din nagsasabi sa atin ng kung ano yung mga tama at mali. So, nagkakaroon tayo ng nagpapaalala sa atin, no? Pinapaalalahanan tayo to make a wise decision based on God's words, based on God's plan for us. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ dahil wala tayong dahilan. Kaya sa end of time, si Jesus Christ ang judge.
Dahil lahat na pagdaanan niya, naging mag-isa siya. Na perfect ni Jesus Christ. Expert si Jesus Christ dahil nakasama niya ang mga tao at siya mismo naranasan niya yung mga bagay na nararanasan natin at mas higit pa. Naipako ba kayo? Tinorture ba kayo? Pinahiya ba kayo? Hinunubaran ba kayo sa mga harap ng tao? Di ba si Jesus gano'n, hinubaran siya? Sinampal siya, dinuduraan siya. Kayo ba ganun ba nangyari sa inyo? Hindi, sabi niyo, hindi, inalipin ako ng mga tao. Yung mga kamag-anak ko, hindi nila ako pinapansin. Ganun na ang ginawa sa inyo. Si Jesus Christ, ano ginawa sa kanya? Isipin natin yung nangyari kay Jesus Christ. Kaya wala tayong dahilan. Huwag natin sabihing mahirap tayo. Dahil si Jesus Christ, mahirap din siya. Pero hindi siya nagkasala. Hindi siya nagnakaw. Wala siyang pinagnasaan sa mundo na to. Kundi ang sundin yung ipinag-utos ni Almighty Father. Ano yung pinag-utos ni Almighty Father sa kanya? Na maging isang example for us. And at the same time, to introduce the Almighty Father to us. Pinakilala sa atin ni Jesus Christ, si Almighty Father, yung kanyang kabaitan. Kahit alam ni Jesus Christ na i-crucify siya, sinasabi pa rin niya na mabait si Almighty Father. Tayo ba? Kahit alam ni Jesus na i-crucify siya, sinasabi niya na mapagmahal si Almighty Father. So tayo ba? Konting kibot lang, no? Ay, hindi ako mahal ni Almighty Father. Yung prayers ko kasi hindi sinasagot ni Almighty Father. Napakayabang natin, no? Napakayabang natin. At dapat magpasalamat tayo kay Jesus Christ dahil ipinakita niya sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin. So last time, we read Isaiah chapter 18 and 19. So yung Isaiah chapter 18, it's a prophecy against Ethiopians or the Ethiopian people. So yung reeds of water or vessels of reeds of water on the water, yun kasi dati ay yung sasakyan nila. Yung imbis na boat na gawa sa kahoy or sa ngayon na gawa sa metal, noon dati gawa sa reed, R-E-E-D. Matibay yung reed, parang papyrus, no? Or papyrus. Yun ang kanilang sinasakyan, vessels of reed on the waters. So itong Ethiopia, yung lahi siya ni Ham, isa sa mga anak ni Noah. So tatlo ang anak ni Noah, si Shem, Japheth, at saka si Ham. Ang Ham means burnt. Kaya yung mga Egyptians, yung mga Pharaoh, dark-skinned sila or black, no? Nakikita niyo naman siguro, 'di ba? Sa movies or sa mga pictures or sa internet kung nakapunta na kayo sa Egypt, ha? 'Yon ang lahi ni Ham. So yung mga black people, lahi sila ni Ham.
And then yung mga Arabs, tsaka yung sa Israel, yung mga bandang Middle East, galing sila kay Shem. So, yung Tyre, galing kay Shem yon. Yung Sidon, galing kay Shem. Pero nag-iba-iba na sila ng hindi na puro. Kasi yung galing kay Judah, puro yon hanggang kay David, hanggang kay Jesus. Pero yung Tyre and Sidon, galing yun sa na nagpunta sa UK, no? Napagkwentuhan na natin, di ba? Mapuputi sila. Alam na natin, nanggaling sa UK, tapos yung mga nasa UK, nag-travel naman sila papuntang Australia, kaya naging pag pareho sila ng accent, yung Australian accent tsaka yung British accent. So from Tyre and Sidon sila. Lahi sila ni Shem. And then yung Japheth, ito naman yung mga may lahi tayong Japheth, no? Pag Asian countries, may Japheth na may Ham. Pero halo-halo na, di ba, mga tao ngayon? Hindi na natin malaman kung puro ba tong lahi ni Ham, or puro ba tong lahi ni Japheth, or puro ba tong lahi ni Shem. Kasi yung pag-Spanish, may lahi ng may lahing Arab na may lahing dark-skinned. No? So hindi natin alam kung ano ngayon, halo-halo na. Pero itong si Japheth or si Japheth ay singkit siya. So alam natin na ang skull ng tao, tatlong klase, Negroid, Caucasoid, at saka Mongoloid. Yun yung shape na primary shape ng mga skull ng humans. Alam ng mga scientists or archaeologists kapag ang isang skull na nahukay nila ay dark-skinned or Chinese or singket, may lahing Asian, or kung ito ay Negroid. Kasi yung cheekbone, yung bridge ng nose, ganun, halata sa skull. So, kaya mayaman yung lahi ni Shem kasi dahil kay Noah. Basahin natin muna, no? Sa Genesis chapter 9, verse 24. Dahil nga sa binastos ni Ham, yung tatay niya, hindi natin alam kung anong pambabastos. Basta ang sinabi dito ay pinagtawanan at ikunento sa mga kapatid kung ano yung nakita. Pero hindi natin alam kung ano pa yung underlying or yung backstory about it, no? Pero nung magising si Noah, galit siya kay Ham, younger son niya. So Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done to him. Kung ano ang ginawa sa kanya ng younger son niya. So hindi natin alam kung ano yung ginawa sa kanya. Ang sinabi lang dito ay pinagtawanan. Then he said, "Cursed be Canaan." So si Canaan, anak siya ni Ham. A servant of servants, he shall be to his brethren. Magiging slave siya ni Shem at saka ni Japheth. Kaya yung napapansin niyo ngayon, mas mayaman yung ibang mga countries, like yung kung saan nakatira si Shem at saka si Japheth. Kasi nga itong si Canaan, he was cursed. Mahal na mahal ni Almighty Father si Noah kasi may faith si Noah kay Almighty Father. Kaya kahit ano ang sabihin ni Noah, gagawin ni Almighty Father. Kaya hanggang ngayon effective pa rin ito, no? Napapansin niyo ba? So sa verse 26 naman dito sa Genesis, no, binabanggit ko lang kung bakit ganito yung sa Ethiopia, no? Blessed be the Lord, the God of Shem, and may Canaan be his servant.
pagpalain or sambahin natin si Almighty Father, ang God ni Shem. And may Canaan be his servant. Magiging servant ni Shem yung lahi ni Canaan. May God enlarge Japheth, and may he dwell in the tents of Shem, and may Canaan be his servant. So pagpapalain si Shem. Ngayon, ang kay Japheth naman, or kay Japheth, may God enlarge Japheth. Ang dami, di ba? Ang daming Chinese, ang daming mga Asian. Di ba ang dami? O, lahi yun ni Japheth. Kasi sinabi ni Noah nagsabi siya, at ibinigay ni Almighty Father. Ang dami, di ba? Hindi mapigil yung pagdami ng Asians, ng ano pa ba, mga Koreans. Ang daming mga singkit, di ba? Tayo, singkit din tayo. And may he dwell in the tents of Shem, and may Canaan be his servant. So, ang pinakamayaman ay si Shem. May he dwell in the tents of Shem, si Japheth. Sino ba ang mga, kung check nyo, sino yung inventor? Inventor ng mga technology. Yung primary inventor, hindi yung nag-i-innovate lang. Iba yung innovator sa inventor. Napunta tayo sa invention. Tsaka sa pagsasaliksik ng mga tungkol sa kung ano ng mga bagay. Sino ang nangunguna? Lahi ni Shem up to now. And then yung si Japheth, dumami yung lahi niya kasi sabi ni Noah, palakihin, may God enlarge Japheth, and may he dwell in the tents of Shem. Saan ngayon nagpupunta yung mga Asian people? Saan mas gusto magpunta? Mas gusto magpunta sa mga first world countries, no? Ano ba yung mga first world countries? Australia, UK, USA, ano pa ba? Sa mga first world country, Switzerland, mga ganon, no? So, yun yung lahi ni Shem, hindi lang nila alam. Hindi lang alam ng mga tao na yun. Nanggaling sila kay Shem. Ngayon, yung mga Asian naman, di ba, gusto mag-travel papuntang sa mga first world countries. At saka nag-i-innovate, hindi sila inventor. Yung mga Japanese, mga Chinese, tayo, innovator lang, no? Alam niyo naman yung innovate, meaning ng innovator sa inventor, di ba? Okay? Pero, yung lahi ni Ham, ano ang ginawa? Up to now, they say na slave sila, ginawa silang slave, no? Yung mindset nila na instilled in their minds that they are still slaves. Kasi lagi nilang binabanggit takot sila or galit sila pag nagbabanggit ng sinasabi na sila, black sila or nigger sila or niger sila. Walang masama sa salitang nigger or niger. Nakalagay ito sa Bible. Preacher, teacher, nakalagay. Diba sa Acts na basa natin? So, it's the mindset of the people na is instilled sa mind nila. Kasi nga, nakalagay dito sa sinabi ni Noah. Okay? So, balik ngayon tayo dito sa Isaiah chapter 18. Pero kahit na slave, no? Or servant, ang gagaling nilang kumanta. Si Nimrod, mighty warrior. Alam nyo yon si Nimrod? Si Nimrod, dark skin siya or black siya. Mighty warrior siya. At saka, ang gagaling nila, ang gagaling nila pag physical na ang labanan, di ba? Sa basketball, sa takbuhan. Ang gagaling, di ba? Kanya-kanyang talent, no?
So, mahal din ni Almighty Father yung mga dark-skinned people. Kaya, binibigyan din sila ng warning. Okay? Na pag magkakasala din sila, they will be cut off. At ang gagawin sa kanila, iiwan sila, papakain sa mga mountain birds of prey and for the beasts of the earth. Or, sa madaling salita, it's lake of fire din kung hindi sila susunod kay Almighty Father. Kaya nga, from a people, tall and smooth skin, di ba ang tatangkad nila? Nakakita, di ba yung mga tatangkad yung mga dark skin or black people? At saka smooth yung skin nila, di ba pag naarawan, kumikintab, napapansin nyo ba? Na, yun nga lang, they have the mindset na slave pa rin sila, na masyado silang dinedegrade ng mga tao. Hindi sila dinedegrade ng mga tao, nasa isip lang nila, no? Kasi nga, nasabi ni Noah, no? Lahi kasi sila ni Canaan. Okay? Ngayon, dito naman sa Isaiah chapter 19, na tatawag sila ng mga idols and charmers. So, ang Egyptian, ano rin to, yung tayo rin to. Lugar ng mga makasalanan. Dahil from Egypt to Israel, Egypt symbolizes the world. And then, nagta-travel tayo sa desert, papunta sa promised land. So, sa buhay natin, nagta-travel tayo. And then, yung promised land is heaven. Yun yung analogy, no? Naiintindihan ba ninyo? So, dito naman, no, sa chapter 19, may mga tao na nagko-consult ng idols and anting-anting charmers. Ayaw ni Almighty Father. Kasi pag nagko-consult ka sa mga idols at saka sa mga charmers or meron kang mga anting-anting, dito, kailangan lagi ko nasa pitaka to kasi pitaka talaga. Kailangan lagi nasa wallet ko to dahil pag wala sa wallet ko to, baka hindi ako yayaman, baka kung mapano ako. No, iba-ibang klase. Minsan may buntot ng buntot ng rabbit ba 'yon? Or yung mga iba-ibang mga precious gems, no, ginagawang charms, lucky charm. Minsan gold na korteng dragon, pampayaman 'yon, pampaswerte. Ano na ba ngayon, mooncake? October na pala, mooncake, no? Pampaswerte. Ayaw ni Almighty Father. Okay? At saka yung mga mediums, makikipag-usap sa mga taong namatay na, pero ang totoo, they are fallen angels. Yung mga medium, yung mga tao na nakikipag-usap sa mga fallen angels, na nire-relay naman ng mga medium sa mga tao kung anong sinasabi ng mga fallen angels. Tapos yung sorcerers naman, ito naman yung pharmakia. Iba-ibang mga klaseng buntot ng butiki, ihahalo sa mercury, tapos isasaksak sa tao. Alam niyo na yan, di ba? Or sulfur, ipaprocess, tapos yun ng tao, isasaksak din sa tao, sa mga babies, pinaghahalo-halo mga chemicals. Okay, that's sorcery, pharmakia. Hindi lang sinasabing sorcery yon kasi sasabihin, hindi, nakapag-aral yan, ang taas ng pinag-aralan niya. Pero yung bottom line doon, it's sorcery also.
'Di ba dati yung, noong unang panahon ang ginagawa mga albularyo, 'di ba, dahon didikdikin, tapos lalagyan ng kung ano, hindi tanggap ng society yun ano. Ay hindi yan nakapag-aral, dinidikdik lang ang dahon. Hindi niyo alam yung mga gamot na mga iniinom natin galing din yun sa nature, okey? O saan galing yun kung hindi galing sa nature, yung iniinom natin, ginagamit natin, yung gamot sa cancer at alam niyo ba ang ingredients nun, ang okey, hindi niyo alam 'di ba? Oh, basta sabi, "Oh, gamot sa cancer 'yan." Ano kayang ano ang, anong meron doon? Anong puwedeng sabihin yung ingredients? Kasi gusto kong malaman ta's, iche-check ko ano bang saan galing. Gano'n ako kakulit 'no? Pero hindi nila sinasabi basta chemo 'yan, chemo. Anong chemo? Ano nga 'yun? Akala ano 'yun, iba-ibang klase, may mercury 'yun. Pati yung, inilalagay sa mga babies, may mercury din 'yun, 'no, mga metals na mga hindi dapat meron ang mga bata dahil malinis 'yun, baby 'yun, eh. Lalagyan mo ng metal at saka gusto ko lang i-add 'no, 'pag bibili ka na ng mga gatas sa ano, sa groceries, hindi na siya purong milk. Lalagyan na, with added vitamin K, with added vitamin C. Bakit dadagdagan mo? Eh, meron na silang gamot para doon. Kasi, kaya dinadagdagan yon, hindi na yun purong gatas dahil pampamura. Okay? Hindi mura, nagmumura ka. Hindi, ano lang, para maging cheaper. Parang akala mo, hindi, dahil vitamins to. Hindi totoo yun. Kaya lang sinasabing para lang lalakas. Hindi, pero hindi siya pure na milk na. Ano na siya, magiging yung price niya hindi na mas mahal. Kasi nga, may dagdag ng ibang klase. Dumami na dahil sa ibang klase, hindi na purong gatas. Naintindihan ba? Example, bibili ka ng alcohol na example yung alcohol ganun din. Ay, gusto ko ng alcohol. Tapos pag makikita mo, may dagdag na hindi pampa-dry, parang minty flavor, ganon. Or minty na amoy, or hindi na siya nakaka-dry ng skin, meron ng dagdag na lotion or oil ba yun? So, hindi na siya purong alcohol, pampamura yun. Okay? Hindi yung mura na cursed words, yung para maging cheaper. Okay? So, ano yun, marketing strategy kunyari, hindi, mas maganda yan. Pero ang totoo, para magmas mura ang presyo. Na, kaya ang mundo ngayon, greediness, kalokohan, para dumama ang tubo ng mga tao. Kaya nga ang tao makasalanan. Substandard lagi. You will not get your money's worth. Kasi nga, ang daming manloloko. Lahat ng tao, manloloko. Sabi, hindi, business yan eh. Business, pero dapat tama lang, no? Okay? Ang haba na pinag-usapan natin. Nag-recap lang tayo, no? So, hindi tama ito na yung mga tao, kasi nga, yung time ngayon, naghihirap tayo, no? Time noon, mahirap ang mundo dahil nga sa inaalaw ni Almighty Father. Dahil sa kasalanan natin, kaya naghihirap tayo. Okay? Pero yung mga tao naman, imbis na magdasal kay Almighty Father directly, ang ginagawa, kumukuha ng isang kokortihan yung isang semento, kahoy, ginto, o ito si God, ito si Jesus, o hindi. O ito, meron ako, ano pa yung mga ginagawa buntot ng pagi. Buntot pa ng pagi. Mga ganon, no? Ano ba yung mata ng ginagawa, basta bala, okay? Tsaka yung sapatos ng kabayo, yung letter U, horseshoe pala, horseshoe, yun, ginagawang charm din yun.
para maging lucky daw, lucky. Pag Christian, hindi lucky tayo, we're blessed, no? Iba yung lucky. Yung lucky, uy, kataon, swerte mo. Hindi sinasadya ang swerte mo. Kay Almighty Father, walang hindi sinasadya yon. Binibigay talaga ni Almighty Father, yung blessing yon ni Almighty Father. Okay? Yun ang difference ng luck and blessings. Kaya tayo hindi tayo magsasabi na, uy, swerte mo, lucky ka, you're so lucky. No, you're not, I'm blessed. I'm not lucky, I'm blessed. It's sinasadya ni Almighty Father yon, okay? Yung blessings. Walang luck, okay? Sa mga ano lang yon, sa mga pagan yon. Yung hindi naniniwala kay Almighty Father. Okay? Kaya yung mga taong makasalanan, i-hand over sa cruel master. Sino ang cruel master? Si Lucifer. Cruel siya. Siya yung first king. Fierce. Okay? Fierce. Siya yung nag-oppress sa atin. Siya yung nag-mamanipula sa atin para gumawa ng kasalanan. Kaya dapat, hindi tayo magpapamanipula. Anong gagawin natin? Magbe-pray at magbasa ng Bible. Lagi yun naman talaga ang gagawin natin. Yun talaga ang purpose. Kaya tayo dito sa mundo, dadaan tayo sa tests, trials, tribulations. Gaya ng pinagdaanan ni Jesus Christ. Kaya yung mga government officials, yung mga leaders, mga shepherds, preachers, teachers of the law, or preachers of the Word of God, mga priests, no? Nalaloko rin. At may mga taong kunyari, preacher sila, pero nanloloko din. Kunyari, elder sila. Nanloloko rin, manyak din. Manyak. Ano din, anong tawag doon? Yung may hidden agenda, no? May motive na, bad motives. Mga ganong klase ng tao, they are serving the devil, they are not serving God. Ginagamit lang nila ang pangalan ni Almighty Father to gain fame, to gain money. Okay? Magalaking business. Ginagamit nila. Tapos, ang gagawin ngayon nila, mambababae sila. No? Yung ganun ang ginagawa nila. Nasa sa loob na ng organization ninyo, yung mga taong mahilig sa pera, mahilig sa babae, may mga bisyo, nasa sa loob na ng organization ninyo. Hindi nyo alam. At kung alam man ninyo, ina-encourage pa ninyo, no? Inahayaan pa ninyo. Hindi nyo ba sasabihan? Worthless shepherd kayo. Kaya galit si Almighty Father sa atin. Lahat tayo. Tayo makasalanan. Pero, kung hihingi tayo ng tawad kay Almighty Father, papatawarin niya tayo. So, dito sa last part ng Isaiah chapter 19, no? Nakalagay dito, in that day, Israel will be one of three with Egypt and Assyria. Alam natin, ang anak ni Noah ay tatlo, no? So, ito symbolize si Ham, si Shem, tsaka si Japheth. Egypt, Assyria, Israel, no? In that day, there will be a highway from Egypt to Assyria, and the Assyrian will come into Egypt, and Egyptian into Assyria, and the Egyptians will serve with the Assyrians. Sama-sama, magkakasama. So, mixed race na tayo. Wala nang pagkakaiba, hindi na tayo. Pag anak tayo ni Almighty Father, ang kamukha natin, siya na ang kanyang holiness, kaningningan. Siya na, hindi na tayo singkit, hindi na tayo madilim, maitim, hindi na tayo pango, gano'n.
Okay? Kasi perfect na tayo. Kasama natin si Almighty Father. Si Jesus perfect siya. Kaya tayo ay magiging perfect na din. In that day, Israel will be one of the three, with Egypt and Assyria, a blessing in the midst of the land, whom the Lord of hosts shall bless, saying, Blessed is Egypt, my people, Assyria, the work of my hands, and Israel, my inheritance. Ang gandang pakinggan, di ba? Sasabihin ni Almighty Father, na pagkasama na natin siya, sasabihin niya, Blessed is Egypt, my people, mga anak ko, mga tao ko, yung Egypt, Assyria, the work of my hands, Israel, my inheritance. Lahat tayo, mahal ni Almighty Father. Kaya pinagsasabihan niya tayo, dahil itinutuwid niya tayo. Si Jesus Christ, kahit wala siyang kasalanan, dumaan siya sa trials and tribulations. Hindi niya deserve yon. Hindi deserve ni Jesus. Pero the Almighty Father allowed it to happen for us. It's for us. It's not for Jesus. It's not for the Almighty Father. It's for us to be saved. Ayaw ni Almighty Father na may napupuntang soul sa Hades. Dahil lahat ng soul gusto niya Kanya. Dahil mahal niya tayo, creation niya tayo, anak niya tayo. Sana maintindihan natin na kung ano yung sinasabi ni Almighty Father, susundin natin. Ayaw ni Almighty Father ang idolatry. Idolatry is not only graven image. Idolatry is fame, fortune, no? Pag sa yung fortune, yung money, yung mga material things, yun ang mas gusto mo kaysa kay Almighty Father. Ayaw ni Almighty Father. Gusto ni Almighty Father, siya ang ating priority. Dahil siya, ang priority niya tayo. Siya nagbigay ng buhay sa atin. Siya nagbigay ng breath sa atin. He breathed on us, no? Yung kaya tayo humihinga sa ilong dahil nga kay Almighty Father, at tayo ay we are blessed because we are created in His image and likeness. We are the image of our Father. Hindi ba kayo natutuwa nun? That alone is a big blessing. Isaiah chapter 20 na tayo. The sign against Egypt and Ethiopia. In the year that Tartan came to Ashdod, when Sargon, the king of Assyria, sent him, and he fought against Ashdod and took it. In the year that Tartan, ano ba yung Tartan? Tartan is a position of great authority. So, chief military officer ng Assyria. In the year that the chief military officer of Assyria came to Ashdod, Ashdod means powerful. Major Philistine city. When Sargon, the king of Assyria, sent him, and he fought against Ashdod and took it. So, tapos na yung hanggang verse 19, yung proclamation against Egypt, proclamation against Assyria, proclamation against Ethiopia. So, ito, iba na naman itong prophecy. Iba na naman to, nakahiwalay na naman to, no? Kasi yung previous verses, magkakasama yon, previous chapters, magkakasama yon. Kaya, ipapaalala ko lang na kaya lang meron tayong chapters and verses dahil ginawa ni Robert S. Chin para madali niya matandaan. In the year that Tartan came to Ashdod, when Sargon, the king of Assyria, sent him, and he fought against Ashdod and took it. At the same time, the Lord spoke by Isaiah, the son of Amos, saying, Go and remove the sackcloth from your body and take your sandals off your feet. So, ibang time na naman to, no?
So ito yung year na si yung chief military officer nagpunta sa Philistine country. Tapos yung si Sargon, Sargon means a king, or a faithful king of Assyria sent him, and he fought against Ashdod and took it. So natalo yung Ashdod ng chief military officer ng king of Assyria. Yung Ashdod sinakop ng king of Assyria. Ang nagsakop ay yung chief military officer, no? At the same time, the Lord spoke by Isaiah, the son of Amos. So si Isaiah, anak siya ni Amos, saying, "Go and remove the sackcloth from your body and take your sandals off your feet." Pag ang isang prophet or isang tao nung time nung Old Covenant or Old Testament, pag naka-sackcloth, it means mourning. Nagmo-mourn siya, naglalament siya kasi siya ay isang prophet. Bago pa ma-experience or malaman ng mga tao yung pagdadaanan nila, ang unang nakaka-experience yung mga prophets like si Ezekiel, no? Nabasa natin, di ba? Ganun ang nangyari kay Ezekiel. Ang laking paghihirap ang nangyari kay Ezekiel. Ganito din ang nangyari kay Isaiah. Malaking responsibility ang maging isang prophet of the Lord. Nakita niyo, sabi ni Almighty Father, "Go and remove the sackcloth from your body and take your sandals off your feet." Maghubad ka. Nakasuot na ng sackcloth. Pag sackcloth, pangit yung damit, sako. No? Iba yung texture ng damit. And he did so, walking naked and barefoot. Nakahubad si Isaiah. So, yung mga prophet, bago pa malaman ng mga tao, ma-experience ng mga tao, yung mga impending events or yung mga prophecy na masakit, mas naunang nakaka-experience ng pain yung mga prophets. Just like si Jesus, hindi siya prophet, anak siya ni Almighty Father, He is God. Pero, mas una niyang na-experience yung pain and suffering. Pina-experience kay Jesus. Naiintindihan niya ba? Na yung mga servants ni Almighty Father, pati yung anak niya na si Jesus Christ, na Diyos natin, na-experience pain, suffering. Yung mga apostles, ganun din. Pain and suffering. They deny themselves of the earthly pleasures. Napakahirap maging servant of the Lord. Napakahirap. Pero yung mga servant of the Lord ngayon na nagsasabing servant of the Lord sila, ang gaganda ng buhay ninyo, di ba? Totoo ba kayong servant of the Lord? Ba't ang gaganda ng buhay ninyo? Bakit yung mga nandito sa Bible, ang hirap ng buhay nila? Talaga bang ginagawa ninyo yung ipinag-uutos ni Almighty Father? Hindi sasabihin, hindi, blessing ni Almighty Father, blessing. O nandaloko kayo ng tao, tapos manghihingi kayo ng pera sa mga tao. Ginagamit yung salita ng Diyos. Ginagamit niyo si Almighty Father para sa inyong greediness. Yung totoong servant ni Almighty Father, gato ang ginagawa, gaya ng mga prophets, gaya ni Jesus Christ, gaya ng mga apostles. Ganun ang servant ni Almighty Father. Kasi hindi na sila nakatingin sa mga material things in this world.
Nakatingin sila kay Almighty Father. Yung kasama si Almighty Father, that alone is a big blessing and inheritance. Yung makasama si Almighty Father, doon nakafocus yung mga servants ni Almighty Father sa Kanya, kay Jesus Christ. Hindi na dito sa mundo nakafocus. Hindi, ay magpapagawa tayo ng malaking building kasi yung mga tao kailangan nila. Hindi importante yun. Ang importante maturo sa mga tao yung sound doctrine. Malaman ng mga tao yung kanilang mga kasalanan. Malaman ng tao yung mga mangyayari. Kung hindi nila susundin yung pinagutos ni Almighty Father, ito ang importante. Hindi yung wala kulang manghingi tayo ng tithes. Hindi nagpo-promote si Jesus Christ ng tithes. Pati si Paul, si Peter, yung mga apostles, hindi nagpo-promote dahil hindi si Jesus nag-promote ng tithes. Ang sinasabi ni Jesus, deny yourself, take up your cross, and follow me. That's what Jesus said. Ano pang sabi ni Jesus? Nagbibigay nga kayo ng tithes, pero yung mga tama, ginagawa niya ba yung tama? Yung justice, yung righteousness, ginagawa niya ba? Kaya hindi maganda ang buhay ng mga prophets and tsaka ni Jesus dito sa mundo. Pati yung mga apostles. Kasi naka-focus sila sa kay Almighty Father. Hindi na dito sa mundo, sa earthly possessions or material things. Because lahat ng mga bagay dito sa mundo, sa mirage by Satan. Mirage lang to. Alam niyo yung mirage, no? Peke. Hindi totoo. Akala mo lang, nahawakan mo lang. Pero after some time, masisira, mawawala. Even our lives, even our body, babawiin sa atin. Because hiram lang ang buhay natin. Hiram lang ang soul natin. Hindi tayo nag-create ang soul natin, yung body natin. Wala tayong create sa kahit anuman. Even the intelligence, si Almighty Father nagbibigay. The wisdom, si Almighty Father. Lahat Kanya. Kaya tingnan mo dito si Isaiah, nakahubad siya. Then the Lord said, just as my servant Isaiah has walked naked and barefoot 3 years for a sign and a wonder against Egypt and Ethiopia. 3 years nakahubad si Isaiah. Isaiah has walked naked and barefoot 3 years. Napakahirap nun. Paano giniginaw siya? Paano yun? Grabe ang paghihirap. Gaya, mas matindi pa sa iba. Kanina ba bang mahirap din ang pinagdaanan ni Moses. Mahirap din ang, mas lalo na si Jesus Christ. Si Isaiah hindi siya naipako. Ito si Jesus Christ, yung Diyos natin naipako. Sinampal, dinuraan, sinuntok, tinadyakan. Sinaksak pa, pinako, pinagsasampal, nilagyan pa ng dito, ng crown of thorns. Then the Lord said, just my servant Isaiah has walked naked and barefoot 3 years for a sign and a wonder against Egypt and Ethiopia. So shall the king of Assyria lead away the Egyptians as prisoners and the Ethiopians as captives, young and old, naked and barefoot, with their buttocks uncovered, to the shame of Egypt. Ganon din ang mangyayari. Yung king of Assyria, he will lead away the Egyptians as prisoners. Yung Egyptian prisoners. Yung Ethiopians prisoners then or captives, no? Captives and prisoners, it's the same. Young and old, bata man o matanda, naked and barefoot, hubad at walang sapatos or tsinelas, with their buttocks uncovered to the shame of Egypt. Pag ang isang tao nakahubad, shameful yon, kahihiyan yon. Then they shall be afraid and ashamed of Ethiopia, their expectation, and Egypt, their glory. The inhabitant of this territory will say in that day,
So surely such is our expectation wherever we flee for help to be delivered from the king of Assyria. And how shall we escape? Hindi natin matatakasan, sasabihin ng mga tao. Kahihiyan ang meron sila. Hindi ba ito nangyayari? Kaya nga to prophetic book eh. Hindi pa ito nangyayari. It's like a poem, di ba? May malalim na na meaning, no? Na tayo ay makasalanan. Yung pag nakahubad tayo, kitang-kita ni Almighty Father yung kahihiyan natin, yung shameful na ginagawa natin, na akala natin nakatago yung ginagawa natin, pero alam ni Almighty Father. Kita niya. Walang may tatago kay Almighty Father. Kaya anong gagawin ngayon ng King of Assyria? King of Assyria symbolizes dito si Satan. Siyang magiging prisoners niya, magiging captives niya, yung mga tao. Yung mga taong makasalanan, yung kahihiyan ay hindi na itinago, no? May mga kasalanan yung mga tao, yung iba yung kasalanan nila, tinatago nila. Kita pa rin yung Almighty Father. Kita rin yung Almighty Father, yung mga kasalanan ay na lantad, no? Kita rin yung Almighty Father. Walang may tatago. Nothing can be hidden from God. Kita ni Almighty Father ang puso natin. Yung mind natin, alam niya. Siya nag-create sa atin eh. Powerful si Almighty Father. Yung tatay natin, yung tatay ko ba na si Almighty Father, yung Holy God, tatay niya ba din? Tatay niya ba din si Holy God, si Almighty Father, si Yahweh? Tatay niya ba din, yung tatay ko? O sino ang tatay niyo? Baka iba ang tatay ninyo. Pag nagsisinungaling tayo, pag nangaaway tayo ng tao, pag gumagawa tayo ng kasalanan, ginawa ng hobby, no? Ano yung libangan na yung normal na ang magsinungaling sa mga tao, normal na ang magnakaw. Sa kanila, hindi na baliwala na sa kanilang pagnanakaw, baliwala na sa kanilang papalit-palit ng partner. Pag ganun, alipin pa rin ng kasalanan ng mga tao. Kahit sabi mo Christian ka, alipin ka pa rin ng kasalanan. Kung ganun pa ang ginagawa mo, sanay kang magsinungaling. Ang galing mo magsinungaling, no? Hindi na nahiya kay Almighty Father. Kahit preacher ka pa, kahit priest ka pa, walang sinisino si Almighty Father. Lahat tayo pantay-pantay, makasalanan. Kailangan natin si Almighty Father, si Jesus Christ. Siya ang kailangan natin. Kaya gusto ni Almighty Father, tigilan na natin yung paggawa ng kasalanan yung dahil nakakaya yung mga pinagagawa natin, nakikita ni Almighty Father. Ilan taon na ba kayo? Matatanda na kayo? Matatanda na ba kayo? Ha? Wala ba tayong pinagkatandaan? Hindi ba tayo nagmamatured?
Hindi natin alam yung bukas. Lagi ko sinasabi yun. Hindi natin alam yung bukas. Ako rin, mahina din ako. Kailangan ko si Jesus Christ to give me strength. Kailangan ko si Almighty Father. I need to pray. I need to read the Bible. It feeds the soul. The Bible, the Word of the Lord. It feeds my soul. Ito yung pagkain natin. Ng soul natin. Ng spirit natin. Para lalo tayong lumakas. Spiritually speaking. At lagi nating hingi ng kalakasan ni Almighty Father kasi on our own, we are weak. We are prone to sin. Kaya kailangan natin si Almighty Father. We have to read the Bible. And be reminded of His words. Always. Anywhere you can pray, anywhere. Anywhere, anytime. Even if you're at work, you can pray. Kahit saglit lang, you don't need to go to the altar. Hindi na kailangan magpunta sa altar. You can go to the restroom. Anywhere you can go to talk to the Almighty Father. Available si Almighty Father. Hindi siya busy. Hindi siya busy sa'yo. May time si Almighty Father sa'yo. Tayo ang busy. Busy tayo sa kalokohan. Dito tayo sa chapter 20 of Isaiah. The burden against the wilderness of the sea. So kung babasahin natin, ulitin ko, no? It's like a poem, no? Itong Isaiah. The burden against the wilderness of the sea. Ano yung wilderness of the sea? Uncultivated or neglected or wasteland of the sea. Dagat, no? Uncultivated na dagat. Ano ba yung dagat? Mundo. Iniiba-iba ni Almighty Father. Kasi nga, sometimes the world is being referred to as name of si Oliba, tsaka si Ohula. Sometimes sea, sometimes mountain, sometimes Babylon, no? Pero same lang din ang ibig sabihin. Tuloy natin. As whirlwinds in the south pass through, so it comes from the desert, from a terrible land. As whirlwind, ano yung whirlwind? Tornado. In the south, pass through. Whirlwind or tornado in the south. Asan ba ang south? Nasa ibaba ang south, di ba? North, taas. South, ibaba. Whirlwinds in the south pass through. So it comes from the desert, from a terrible land. Sino ba yung nasa south? Ang demon, di ba? Whirlwind, problema, tornado, typhoon, cyclone, bagyo ng buhay. It comes from the south, no? So it comes from the desert, from a terrible land. Terrible land, it's barren land, it's horrifying land. Ano yung horrifying land? Horrifying, yung nakakatakot. Hell. So sino yung nakatira sa hell? Sino yung nandun? Yung mga demons, di ba? As whirlwinds in the south pass through, so it comes from desert, from a terrible land. Doon galing ang mga yung na-experience natin na pain and suffering. A distressing vision is declared to me. Sabi ni Isaiah, a distressing vision. Distressing, painful.
Nahirapan si Isaiah. Bago pa niya maisabi sa mga tao yung vision, siya muna ang affected. Just like Ezekiel, Zechariah, Daniel, affected sila. Di ba si Daniel affected din siya? Pag nakakakita siya ng vision. And now we are affected also because we are reading the word of the Lord. This is the vision that was given to Isaiah, and now we are also affected by it. But we have to read the word of the Lord para alam natin. Now, if you are afraid, why are you afraid? This is the word of the Lord. This will happen. Ayaw mo ba malaman ang katotohanan? Gusto mo lang marinig yung mga bagay na makakagaan ng loob mo, na nayayaman ka, yun lang ang gusto mong marinig. Hindi madali maging isang Christian. Every day, meron tayong mga pinagdadaanan pag isang Christian ka. You're struggling. No? Hindi lang kayo nag-struggle ako. If you are Christian, no? If you consider yourselves as Christians. A distressing vision is declared to me. Sabi ni Isaiah, sinulat niya, a treacherous dealer deals treacherously. Treacherous dealer, unfaithful, or dealer deals treacherously. Traitor acts covertly, and the plunderer plunders. So it's like a poem, right? If you read it, a distressing vision is declared to me, the treacherous dealer deals treacherously, and the plunderer plunders. Sino yung plunderer? Ang plunderer, lagi ang kalaban. No? Yung thief, looter. Pag ang tao, binanggit ko na dati, no? Na pag ang tao nagnanakaw, nagpa-plunder siya, naglo-loot siya, sino nasa puso niya? Yung demonyo. Kaya yung plunderer, yun yung demonyo. Kasi hindi naman yung tao ang kalaban natin, kundi yung kung ano yung namamayani sa puso ng taong gumagawa ng kasalanan. Go up, O Elam. Elam means eternity, highland, or hidden. Go up, O Elam, besiege. O Media, all its sighing I have made to cease. Elam means eternity, hidden or highlands. Besiege means adversary. O Media, media, ito ay yung Midianites. Hindi ito yung media na social media, no? Midianites to. Si Abraham, asawa niya, di ba si Sarah? Tapos may anak din siya kay Hagar. And then, pero si Hagar, lumayo na siya, di ba? Siya yung nanay ni Ishmael, si Hagar. Ngayon, eto namang si Media, anak naman ni Abraham to kay Keturah. Kasi nung namatay si Sarah, nag-asawa ulit si Abraham, si Keturah. So, Midianites, to all its sighing I have made to cease, na ipatigil ko lahat ng sighing or kalungkutan. Therefore, my loins are filled with pain. Yung vision na nakita ni Isaiah, nakita niya yung mga tao gumagawa ng kasamaan. Nagbe-betray bawat isa, nagnanakawan bawat isa. Kaya dito sa verse 3, therefore my loins are filled with pain. Yung loins, back, sakop ang tiyan, no? Dito, loins, likod. Di ba pag na-stress ka, ang sakit ng likod ko. Ganun, di ba? Oh, yun, loins yan, ano? Tingnan ko eh. Therefore my loins are filled with pain. Pangs have taken hold of me like the pangs of a woman in labor. Okay? Parang manganganak siya, parang pain
ng babaeng manganganak. Kasi nga itong Lorenzo, ganyan. Sumasakit yung tiyan niya sa nakita niyang vision. Diba yung si John the Evangelist, ganito rin na naramdaman ni John the Evangelist nung yung kinain niya na scroll, matamis sa bibig, pero nung napunta na sa tiyan niya, naging bitter. Ito yung ibig sabihin nun, masakit sa tiyan. Okay? Kasi nga, nakita niya yung vision ni John the Evangelist or John the Beloved, no, sa Book of Revelation. Ito rin yung naramdaman ni Isaiah. Nung makita niya yung vision, sumakit yung tiyan niya. Na-stress siya. Parang masusuka siya na hindi niya maintindihan. Pangs have taken hold of me like the pangs of a woman in labor, na para siyang manganganak. I was distressed when I heard it. I was dismayed when I saw it. Sabi ni Isaiah. Nung narinig niya yung vision, nung nakita niya yung vision, distressed siya, na affected siya. Nalungkot siya. Kaya sumakit yun siya niya, na nakita niya just like John the Beloved or John the Evangelist. My heart wavered. Fearfulness frightened me. Sabi ni Isaiah. Yung heart ni Isaiah, nagpapalpitate. Parang nahuhulog na hindi niya maintindihan. Tapos, natatakot siya. Fearfulness, frightened pa. Doble-doble ang sinabi niya. Fearfulness, frightened me. Yung takot ko, natakot pa ako sa takot ko. The night for which I longed, he turned into fear for me. The night for which I longed, yung isang gabi na gustong-gusto ko makasama siya. Ngayon, si Almighty Father, natakot siya sa ipinakita sa kanyang vision ni Almighty Father. He turned into fear for me. Yung night na gusto ko na matagal ko nang inaasam-asam. Si Almighty Father, ipinakita sa kanyang vision, natakot siya sa vision na pinakita sa kanya ni Almighty Father. Naging fear siya, naging fearful si Isaiah. Inaantay-antay niya yon, pero nung makita niya yung vision, natakot siya. Prepare the table. Set a watchman in the tower. Eat and drink, arise you princes. Anoint the shield. Ihanda ang table. Set a watchman in the tower. Ano yung watchman? Taga-bantay. Yung prophets, no? Watchman sila. No? Sila nagbabantay or sa ngayon guard, custodian, caretaker. Pero biblically speaking, yung watchman, siya yung nagbabantay pa din, naglo-look out, or nagche-check kung ano ang mangyayari sa hinaharap. No? Siya yung nag-observe. Set a watchman in the tower para mag-check kung anong mangyayari. Eat and drink. Arise and you princes, anoint the shield. For thus has said the Lord to me. For thus has the Lord said to me, go set a watchman, let him declare what he sees. Yun ang utos sa kanya ni Almighty Father. Humayo ka, magtakda ka ng isang watchman or isang guard or custodian na magbabantay. Let him declare what he sees. Hayaan mong sabihin niya kung ano ang kanyang nakita or makikita. So yung watchman, usually they are prophets. Verse 7, and he saw a chariot with a pair of horsemen. Sa kanyang vision, si
Isaiah saw a chariot with a pair of horsemen, a chariot of donkeys, and a chariot of camels, and he listened earnestly with great care. So nakakita siya ng mga chariot, ng donkeys, chariot of camels. Tsaka, nakinig siya. Then he cried, "A lion, my lord, I stand continually on the watchtower in the daytime. I have sat at my post every night." Sa umaga, daytime, nakatayo siya sa watchtower. Pero, pag sa gabi, nakaupo siya. And look, here comes a chariot of men with a pair of horsemen. Nakita ni Isaiah sa vision. Then he answered and said, "Babylon is fallen, and all the carved images of her gods he has broken to the ground." Babylon is fallen. Ano yung Babylon is fallen? Nasa Book of Revelation na naman yan, di ba? Babylon is fallen. So, kapareho nung vision ni John the Beloved or John the Evangelist, no? Isa lang si John the Beloved tsaka si John the Evangelist. And all the carved images of her gods he has broken to the ground. Walang kwenta yung mga carved images or idols. Sinira ni Almighty Father. Meron ba kayong mga idols sa bahay ninyo? May mga carved images ba kayo sa bahay ninyo? Not necessarily itsurang tao. Minsan itsurang hayop na sinasamba ninyo or itsurang mga nakakata. Minsan may nakita ako, babae, ang daming kamay. Sino yon? Statue na babae ang daming kamay. Nakakatakot yun na, yun ba yung Diyos nyo? May mga taong gano'n ng Diyos nila, no? Yung ibang Diyos nila yung dragon. Ba't gano'n? O, Diyos ninyo yung ano ba yung mga hayop na Diyos ninyo? Cow, no? Sa India, sinasamba nila yung daga. Binanggit ni Almighty Father yun. Alam ni Almighty Father, mga pinagagawa nating kalokohan. Verse 10, "Oh, my threshing in the grain of my floor, that which I have heard from the Lord of hosts, the God of Israel, I have declared to you." Sinira ni Almighty Father lahat ng carved images. Babylon is fallen. Sino ang Babylon? Ano ang Babylon? Ang Babylon ay ang mundo. Ang mga tao. Kaya sumakitan siya ni Isaiah. Nakita niya sa vision niya. Ganun nila nang nangyari, di ba? Kay John the Evangelist. Dito sa verse 11, the burden against Duma. Duma means silence. Ito naman si Duma, siya si son of Edom. Si Edom ay si Esau, na kapatid ni Jacob, na panganay, di ba, si Esau. Pero ipinenta niya yung kanyang birthrights bilang isang panganay para lang sa isang measly meal. Para lang makakain siya. Sige, ikaw na yung panganay, gusto ko lang makakain. Ganon, kaya galit si Almighty Father kay Esau, para lang makakain ka, binenta mo yung birthright mo. Ngayon tayo, as followers of Christ, para lang makakain tayo, magnanakaw ka. Para lang makakain tayo, manloloko ka ng tao. Para lang makakain tayo, bebenta mo ang sarili mo. Para lang makakain, bebenta mo yung integridad mo, yung morality mo. No? Kaya galit si Almighty Father kay Esau. So, balikan natin ito, si Duma ay anak ni Esau. He calls to me out of Seir, "Watchman, what of the night? Watchman, what
of the night. Yung Seir, di ba si Edom or si Esau, balbon siya, hairy siya. Kaya may mga lahi ng mga balbon. Kaya ang tawag, he calls me out of Seir. Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? So yung Seir na to, lahi ng mga anak ni Edom to, balbon din. Kaya naging Seir ang tawag kasi balbon, Seir. The watchman said, the morning comes and also the night. If you will inquire, return, come back. So, kung babasahin no, it's like a poem. Watchman, what of the, anong nangyayari sa gabi? Anong nangyayari sa gabi? Watchman. Yung gabi, it's not really literal na gabi, kundi darkness. Yung walang help na makukuha. The watchman said, the morning comes and also the night. If you will inquire, return, come back. Kung magtatanong ka, magtanong ka. Bumalik ka, come back. Ano ibig sabihin ng return, come back? Bumalik tayo kay Almighty Father. Come back to the Father. Return to the Father. Hindi man binabanggit dito si Almighty Father, pero pag dumating ang morning, the morning comes. Dumating ang morning. Ang morning, it's light, no? So, symbolizes si Almighty Father and yung holiness niya. And also, the night. Nung dumating yung morning, si Almighty Father, pero may na-experience ka na darkness in your life. Ngayon, kung magtatanong ka, ang isasagot sa'yo, return, come back, return to the Father, come back to the Father. Naiintindihan nyo ba? Ako lang nakakaintindi ng sinasabi ko. Sana naiintindihan nyo din. The burden against Arabia, sa verse 13. Arabia, no? It means to become evening, grow dark, figurative sense of sterility, to pluck, collect, or gather. Yun ang mga meaning ng Arabia. The burden against to pluck, against plucking, against collecting, against gathering. In the forest in Arabia, you will lodge. Doon ka maninirahan sa forest in Arabia. O you traveling companies of Dedanites. Dedanites, meaning slowly. Companies of slow-moving people. In the forest in Arabia, or in the dark, you will lodge. Doon ka mamamahinga. O you traveling companies of Dedanites or slow-moving people. Slow-moving. Hindi nag-flourish. Stagnant. Doon sa lugar ka ng Arabia, maninirahan, in the forest of Arabia, you will lodge. And also, Arabia means sterility. Sense of sterility. Ano ba yung sterility? Walang bunga. Walang anak, no? Sterile. In the forest na walang na barren or desolate, doon ka matitira. All you traveling companies of Dedanites, kayo na mga mababagal mag-mature, mababagal gumalaw, mababagal ang pag-intindi.
Kasi slow moving to eh. Yung Dedanites. People to mga slow moving people. O inhabitants of the land of Tema. Tema means perfect or complete. O kayo na mga nakatira sa lupain ng complete or perfect. Bring water to him who is thirsty. With their bread they met him who fled. Naintindihan ninyo? O inhabitants of the land of perfect. Bring water to him who is thirsty. Yung mga inhabitants na nakatira sa lugar na perfect. O yung mga inhabitants or yung mga tao na nakadikit kay Almighty Father. Or kaya perfect ka kasi kadikit mo si Almighty Father. Hindi ka naman magiging perfect kung hindi mo kadikit si Almighty Father tsaka si Jesus. Kaya o inhabitants of the land of Tema, ikaw ay perfect, ikaw ay complete, bring water to him who is thirsty. Tutulungan natin yung mga tao na nangangailangan ng water. Ano ba yung water? Symbolizes Holy Spirit, symbolizes the word of the Lord. It symbolizes Jesus. No? So, i-share natin ang word of God sa mga tao na nangangailangan ng tulong. With their bread, they met him who fled. Nakatakas sa clutches of Satan. With their bread, they met him who fled. Their bread, who is the bread? Jesus Christ. Symbolizes, Jesus Christ symbolizes bread. With their bread, they met him who fled. Ipapakain natin ang tinapay dun sa mga taong nakatakas sa clutches ng kadiliman or clutches of desolate land. Naintindihan ninyo? For they fled from the swords, from the drawn sword, from the bent bow, and from the distress of war. Kasi nakatakas sila sa sword, nakatakas sila sa drawn sword, nakatakas sila sa bent bow, and from the distress of war. Nakatakas sila kay Satan, do sa clutches of Satan, do sa war. Pag si Satan kasi, war yon, walang peace doon. No? For thus the Lord has said to me, within a year, according to the year of a hired man, all the glory of Kedar will fall or will fail. Verse 16 na tayo, no? The Lord has said to me, ulitin ko, within a year, according to the year of a hired man, all the glory of Kedar will fail. Ano ba yung Kedar? Kedar means dark. Lahat ng gloriousness ng darkness magfe-fail, mawawala, magdi-diminish, magdi-disintegrate, ano ba Tagalog ng fail? Hindi mag-flourish. Hindi magwawagi. Ayun, tama. Hindi magwawagi ang darkness within a year according to the year of a hired man. Okay? Pero si Almighty Father, wala siyang binabagit na year, no, na kung kailan darating si Jesus Christ. Ano to, hindi to eksakto na year ng tao. Kasi may sariling time si Almighty Father. Mabilis ang time kay Almighty Father. And the remainder of the number of archers, the mighty men of the people of Kedar, will be diminished. Yung mga tao na gusto sa dark, gusto sa kadiliman, sila ay mawawala. Sila ay matutupok. Pag sinabing will be diminished, they will be thrown in the lake of fire. Yun naman talaga ang ibig sabihin nun eh. Sisirain sila. Patayin sila. Second death. Lake of fire. And the remainder of the number of archers,
the mighty men of the people of Kedar, or people of darkness, will be diminished, for the Lord God of Israel has spoken it. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, mangyayari. Naintindihan na natin ang itong chapter 20 and 21. So these are the words of the Almighty Father that was given to Isaiah. Hanggang chapter 21 pa lang tayo, mahaba pa ang Isaiah, no? Up to so maraming vision pinakita kay Isaiah si Almighty Father. Si Ezekiel kay Zechariah, kay Daniel, konti lang, no? Pero hindi dahil sa konti lang ang pinakita kay Zechariah, Ezekiel, and Daniel, babaliwalain na natin. Kasi complete din yung pinakita nila. So, it's, ano lang yung, pag pinag-compare mo silang lahat, bine-verify nila ang bawat prophecy hanggang doon sa Book of Revelation. Verified, kahit iba-iba sila ng prophet, iba-iba ang pinapakita ni Almighty Father ng vision, pare-pareho yung nakikita nila. Kahit hindi sila magkakakilala, ang lalayo ng lugar nila, ang lalayo ng time nila, especially si John the Beloved, ang layo ng time niya. Compared dito sa nandito sa Old Covenant ng mga prophets. Pero, kung ano yung sinasabi ni Almighty Father noon, sinabi din kay John the Beloved. Kaya kung ano ang sinabi ni Almighty Father, yun ang sinabi ni Almighty Father. Hindi na yun mababali. Kung ano ang prinamis ni Almighty Father, promise niya yun. Pag sinabi niya na ibibigay niya sa atin ang inheritance, ibibigay ni Almighty Father ang inheritance. Pag sinabi niyang mahal niya talaga tayo. Gaya ni Jesus Christ, pag sinabi ni Jesus Christ na kaibigan niya talaga tayo. Totoo sa puso. Hindi gaya ng tao, pabago-bago ang isip ng tao. Hindi mapagkakatiwalaan ng tao. Pero mapagkakatiwalaan natin si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kaya lagi tayong magpe-pray at magbabasa ng Bible. Para maging kagaya tayo ni Jesus Christ, may strengthen din ang spirit natin. Para yung soul natin makabalik kay Almighty Father, kasama natin si Jesus Christ for all eternity. Yun ang importante. Hindi man ngayon darating si Jesus Christ sa lifetime natin, baka sa lifetime ng mga descendants natin, descendants ako, baka sa lifetime ng mga descendants natin, ano? Pero, babasahin natin itong Bible. Kasi, yung time natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, kung hanggang kailan ang time na ibinigay sa atin ni Almighty Father. Hindi ba kayo nag-iisip, no? Kung halimbawa na alam ko nanonood kayo ng reels sa Facebook, di ba? Minsan may makikita ka ron na parang ano to buhay to, ba't ngayon wala na siya? Anong nangyari? Especially mga nakamotor, no? Ang daming mga nangyayaring mga nakamotor na mga tao. Nakakalungkot. Na iisipin mo ngayon, yung mga taong ito, may mga kaluluwa to. Yung mga bata na to, may mga kaluluwa to. Asan sila kaya nagpunta? Alam kaya nila, kilala ba nila si Jesus? Sino kaya sila nagpe-pray habang nahihirapan sila?
So si Jesus Christ, nahirapan din siya. Naghingalo si Jesus Christ. Hindi tayo angat kay Jesus Christ. Servant niya tayo. Kaya si Jesus Christ na ang nag-uuna, nag-example natin. Kaya yung path niya, dun tayo, sa path na sure path to the Almighty Father, si Jesus Christ. Siya yung cornerstone. Si Jesus Christ, siya yung stronghold. Siya yung matibay na pundasyon. Si Jesus Christ, wala nang ibang matibay na pundasyon. Hindi pundasyon si Peter, baka kala niya pundasyon si Peter kasi rocks ang tawag sa kanya. Hindi di ba sinabi ni Peter, nabasa na natin na si Peter, sabi niya, yung cornerstone, si Jesus Christ. At sabi ni Peter, wag siyang sambahin dahil tao rin siya. So, sino ang sasambahin natin? Yung nagpapatawad ng kasalanan. Sino nagpapatawad ng kasalanan? Si Jesus Christ. Si Almighty Father. At sabi ni Almighty Father, this is my Son, listen to Him. Lahat ng sinabi ni Jesus Christ, pakinggan natin. Sa Diyos natin, ibinigay ni Almighty Father lahat ng power and authority kay Jesus Christ. For us to be saved. Because He loves us very much. Na kahit na si Jesus Christ, hinayaan niyang masaktan, parusahan, i-torture, ipahiya, hubaran sa maraming tao, sa public. It's for us. Para malaman natin na hindi tayo nag-iisa. Na si Jesus na pagwagian niya ang mga bagay na yon, tayo rin mapagwawagian din natin ang mundo. We have to trust Jesus. We have to trust our Father. Thank you, and God loves us all so much.